Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 756, Sunog. Ang isang antas ng kasanayan sa Tiyan ay isang bagay na hindi kapanipaniwala para sa isang tao na hindi nakalusot sa layer ng Tianqi. Ang mga dakilang sekta at angkan ay ibinibigay lamang ito sa kanilang pinakamahusay na mga disipulo. Karamihan sa mga ordinaryong cultivator ay nagsimulang maunawaan ang layunin pagkatapos makapasok sa layer ng Tianqi at kaunti lang. Ang mga kasanayan sa antas ng Tiyan ay nangangailangan ng pag-unawa sa layunin, at sa pamamagitan ng mga ito maaari mong pagbutihin ang iyong pag-unawa sa layunin. Ang isang antas ng kasanayan sa Tiyan na may mas mababang kalidad ay maaaring makatulong sa isang Tiyan cultivator na maging isang Zun cultivator. Karamihan sa mga cultivator ng Zun ay karaniwang natuto lamang ng mga kasanayan sa antas ng Tiyan, wala nang iba pa. Kahit na ang mga malalakas na cultivator ng Tianqi ay bihirang magkaroon ng akses sa mga kasanayan sa antas ng Tiyan. Tanging ang pinakanamumukod tanging mga henyo lamang ang maaaring magkaroon ng akses sa kanila. Ganyan din si Tianqi. Ang pagbibigay ng napakalakas na kasanayan sa mga Zuan cultivator ay isang pag-aaksaya, hindi nila ito lubos na mauunawaan. Naunawaan din ni Linfang kung gaano kahalaga ang mga kasanayan sa antas ng Tiyan. Natutunan na niya ang antas ng Tiyan siyam na araw na Winchi. Naramdaman niya ang hangin, naintindihan niya ito ng sapat upang mapabuti ang kanyang pangunawa sa hangin at sa gayon ang kanyang layunin sa hangin. Ang layunin ay hindi madaling maunawaan. Ang pagbibigay ng kasanayan sa antas ng Tiyan sa isang cultivator ng Zuan-Chi layer ay maaaring makatulong sa kanya na maunawaan ang layunin at maaaring mailigtas ang kanilang buhay sa susunod. Ang isang cultivator ng Zuan-Chi layer ay madaling talunin ng mga cultivator ng parehong antas na hindi nakakaintindi ng layunin. Mr. Zhu, huwag kang mag-alala, siya ay isang henyo. Maswerte tayo na nagpakita siya dito sa Tianqi, gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Kung hindi sapat ang kasanayan sa antas ng Tiyan na may mababang kalidad para maunawaan niya ang layunin ng sunog, bibigyan ko siya ng kasanayan sa antas ng Tiyan na karaniwang kalidad. Sabi ng matandang cultivator ng apoy. Hindi siya nagbibiro, seryoso siya at seryosong-seryoso ang kaso ni Linfang. Tiningnan siya ng snow cultivator sa malalim at makabuluhang paraan. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti, ang mga dating kaibigan ay mga matandang kaibigan, madali niyang naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Sige, dahil sinabi mo, iiwan ko si Linfang sa iyo. Sa 7 araw, kung level 3 pa rin ang fire intent niya, pagsisisihan mo ito. Tinulungan mo siyang makapasok sa ika-9 na layer ng Zuan-Chi, tutulungan ko siyang pagbutihin ang kanyang layunin sa pagsunog. Confident na sabi ng fire cultivator. Ang snow cultivator ay tumingin kay Linfang at sinabi, Linfang, maaari kang manatili dito kasama niya, huwag kang mag-alala sa iyong dalawang kaibigan, tuturuan ko sila ng ilang bagay. Tumanggo si Linfang, at sa isang iglap, nawala ang snow cultivator. Linfang, sumama ka sa akin. Sabi ng cultivator ng apoy. Pagkatapos ay bumalik sila sa kanyang tinihan. Kahit na siya ay isang fire cultivator, umuulan pa rin ng nyebe sa kanyang paligid. May mga makapal na layer ng snow sa lupa at sa paligid ng bahay. Umupo, sabi ng fire cultivator habang nakaupo sa snow. Umupo din si Linfang at hinintay na turuan siya ng fire cultivator. Anong panaginip? Siguradong tuwang-tuwa si Linfang na turuan siya ng isang Zun cultivator. Linfang, ano ang layunin na nagsilang ng apoy? Tanong ng naglilinang ng apoy kay Linfang. Nagsisimula siya sa simula pa lang, ano ang nagsilang ng apoy. Nanatiling tahimik si Linfang, hindi pa niya naitanong sa kanyang sarili ang tanong na iyon ay napakabanayad. Ang kalooban ng pagsira, sabi ni Linfang pagkatapos mag-isip ng ilang segundo. Ang apoy ay marahas, ito ay brutal, nangangailangan ito ng malakas na hangarin na pumatay. Ito ay dapat na nakamamatay na layunin. Gumagamit ng apoy ang mga cultivator sa pagluluto ng pagkain. Ang layunin ng sunog ay kabilang sa nakamamatay na layunin. Paano ka magluto ng pagkain? Sinisira mo ang mga molekula ng mga gulay at karne, maaaring masira ng apoy ang mga molekula, tama ba? Dahan-daang sabi ng cultivator ng apoy. Nagulat si Linfang. Linfang, katulad ka ng marami dahil gusto mong maging napakalakas. Gusto mong maging nakamamatay ang iyong lakas at kapangyarihan, ngunit pinababayaan mo ang mga pinagmumulan ng mga enerhiya at iba't ibang uri ng lakas. Ang mismong pinagmulan, ang pinakasanhi ng mga bagay, ay mahalaga. Kung hindi mo nauunawaan ang mahahalagang pinagmulan at dahilan na iyon, hindi mo mauunawaan ang layunin. Ang pag-unawa sa mga bagay na iyon ay makatutulong sa iyong pag-aaral at makatutulong sa iyo na magamit ang mga ito ng mas mahusay. Ang iyong espada ay napakalakas dahil nakakaintindi ka ng mga espada, kailangan mong maunawaan na ang layunin ng espada ay nakamamatay din, maaari mong gamitin ito sa pagpatay ng mga tao. Patuloy nang nagbubungkal ng apoy. Nanatiling tahimik si Linfang at mahinahong nakikinig. Pinabayaan niya ang mismong mga pinagmumulan ng layunin, ang isang espada ay nakamamatay dahil ito ay naaayon sa kanyang mga intensyon na pumatay. Alam niya na nagsimula ang pag-aaral ng sword intent nang hinayaan niyang masakop ang kanyang puso ng mamamatay tao na intensyon. Kadalasan, napapabayaan ng mga tao ang mga simpleng bagay. Ang pinagmulan ng apoy ay madaling maunawaan, ang apoy ay nagsisimula kapag ito ay nag-aapoy, at pagkatapos ay nagsisimula itong mag-alab. Sabi ng cultivator ng apoy.
Naisip ito ni Linfang. Iyon ay kasing simple, nagsimula ang apoy ng mag-apoy. Kahit na gumamit ka ng apoy sa pagluluto o pagpatay, dapat mag-apoy upang masunog. Bukod dito, mayroong iba't ibang mga paraan upang mag-apoy at ang iba't ibang mga pamamaraan ay may iba't ibang mga resulta. Iba-iba ang pag-aapoy ng apoy depende sa paraan ng pag-aapoy nito. Tinutukoy din ang pamamaraang ginamit upang mag-apoy ang intensity ng layunin ng sunog. Linfang, tingnan mo itong apoy. Sabi ng fire cultivator habang nakataas ang kamay. Nakipagkamay siya at nagsimulang sumipol ang apoy. Isang bolang apoy ang bumaril at bumagsak sa isang bundok sa di kalayuan, isang napakalaking marka ang lumitaw at ang nyebe ay natunaw. Ha? Hindi maintindihan ni Linfang kung ano ang ibig sabihin ng fire cultivator. Gayunpaman, lumitaw ang isa pang apoy at ito ay eksaktong kapareho ng kalalabas lamang. Ang apoy na ito ay may parehong lakas tulad ng apoy na sinindihan ko kanina, ngunit tingnan mo. Sabi ng cultivator ng apoy. Agad na lumakas ang apoy niya, nakipagkamay siya at kagaya kanina, isang bowl ang apoy ang lumabas. Gayunpaman, ang ilang banayad na tunog ay kumalat sa hangin at ang makapal na apoy ay naging itim at pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag. Natutunaw ang nyebe sa paligid habang bumagsak ito sa isang pader ng bundok, nakakatakot ang kapangyarihan nito. Linfang, naiintindihan mo ba? Hagyang tumanggo si Linfang. Ang paraan ng pag-aapoy at pagkasunog ng apoy ang nagpasya kung gaano ito kalakas, natukoy nito ang lakas ng pagsabog nito. Halimbawa, may mga limitasyon ng Sanchi kapag umaatake sa mga tao. Gayunpaman, ang isang itim na lotus ay naglalaman ng nakakatakot na lakas at lakas ng paputok. Linfang, tumingin ka doon. Sabi ng fire cultivator habang nakaturo sa isang lugar sa di kalayuan, nandoon ang fasad ng isang bundok. Tumingin si Linfang doon at narinig ang pagpapatuloy ng cultivator ng Zun. Linfang, subukan at salakayin ang harapang iyon. Tandaan, gumamit lang ng lakas ng apoy, huwag gumamit ng iba. Mukhang kinakabahan si Linfang, kailangan niyang gumamit ng apoy para sirain ang harapan ng isang bundok. Tandaan, ang pagsunog ng apoy ay maaaring matuno ang mga bagay. Sabi ng matanda. Pagkatapos ay kumaway siya at sinabi. Sige. Tumayo si Linfang at dahan-dahang naglakad patungo sa gilid ng bundok. Napatingin siya sa bundok na iyon sa di kalayuan, naramdaman niya ang isang malaking bato na bumibigat sa kanyang mga balikat dahil sa pressure. Gumamit ng apoy. Para matuno ang mga bagay. Apoy. Sabi ni Linfang sa mahinang boses, ang lakas ng apoy niya ay lumipat patungo sa harapan ng bundok. Gayunpaman, kaunting snow lang ang natunaw, na nag-iiwan sa kanya ng galit. Gayunpaman, hindi sumuko si Linfang. Sinusubukan niyang unawain kung ano ang kanyang ginagawang mali, natututo siya sa kanyang mga pagkakamali. Napakalaki pa rin ang bundok dahil lumipas na ang ilang araw. Si Linfang ay nakaupo nang hindi gumagalaw, tila may iniisip siya. Sa di kalayuan ay may 2 taong nakaupo at naglalaro ng chess. Ang mga taong iyon ay ang Snow at ang mga cultivator ng apoy, ang 2 matandang cultivator ng Zun. Katabi nila ang isa pang matandang lalaki, parang espada lang ang ekspresyon ng mukha nito. Ang taong iyon ay sumulyap kay Linfang paminsan-minsan. Ang layunin ng 5 espada ay napakabihirang. Jian Fengzi, itigil ang pagtingin sa kanya. Iniistorbo siya habang nag-aaral siya. Sabi ng fire cultivator, pinandilatan si Jian Fengzi. Nag-aaral. Ano ang maaari niyang pag-aralan sa isang gurong tulad mo? Napakasama mong guro. Malamig na sabi ni Jian Fengzi. Hindi pinansin ng cultivator ng apoy ang sinabi at sinabing. Tiyak na mauunawaan niya. Iniunat ni Linfang ang kanyang kamay, isang apoy ang lumitaw, namuo, pagkatapos ay dahan-dahan itong lumayo sa kanyang kamay. Mukhang normal ang apoy na iyon ngunit nang bumagsak ito sa harapan ng bundok, maraming snow ang natunaw. Ang lakas ng pagsabog ng kanyang apoy ay tumaas ng husto. Apoy, apoy. Bulong ni Linfang. Hindi pa rin ito sapat. Ang pinagmulan ng layunin ng apoy ay ang paraan ng pag-aapoy at pagkasunog nito. Kailangang maunawaan ni Linfang kung paano nasusunog ang apoy bago maunawaan ang layunin ng sunog. Makalipas ang 6 na araw, nakaupo si Linfang sa parehong lugar at naliligo sa dagat ng apoy. Ang kanyang apoy ay naging mas malakas kumpara sa 6 na araw bago. Si Linfang ay nakaupo at nag-aaral, at habang iniisip niya ang kanyang layunin sa pag-aapoy ay tila tumataas. Ang layunin ng sunog ay nakasalalay sa paraan ng pagkasunog nito, ang pag-unawa na iyon ang tanging paraan upang palakasin ang apoy. Dapat ko itong kontrolin sa mas mabuting paraan. Dahan-daang tumayo si Linfang at sa isang iglap, may lumitaw na apoy at agad na pinalibutan ang bundok. Ang bundok ay natatakpan ng karagatan ng apoy. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 757, Tatlong Baliw. Sa isang labanan, gumagamit ako ng apoy ngunit ang mga tao ay madaling magkibit-balikat na mawala ito. Mayroon itong kinakailangang lakas upang masunog ang mga tao hanggang mamatay, ngunit hindi ko ito makontrol ng mahusay. Ito ay dahil ang paraan ng pagsunog ng aking apoy ay hindi tamang paraan. Isip ni Linfang habang inilalagay ang kanyang kamay sa snow. Lumitaw ang ilang apoy na tila may sariling buhay. Tumagos sila sa nyebe at pagkatapos ay sinimulan niyang gamitin ang lakas ng kanyang kaluluwa. Nagsimulang maging katawan ang mga apoy na iyon. Gayunpaman, hindi niya ito pinakawalan tulad ng dati niyang ginagawa.
Ang aking itim na lotus ay napakalakas ngunit kailangan kong tumingin sa kabila ng nagkukondensing na apoy, kailangan kong gawin itong sumanib sa aking kaluluwa. Mula ulo hanggang paa, kaya kong kontrolin ito ng aking kaluluwa. Sa isip ni Lin Feng, unti-unti niyang naiintindihan ang iba't ibang paraan kung paano niya makontrol ang apoy. Dahil doon ay nagsimula na siyang maunawaan kung ano ang kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Ang apoy at mga espada ay pareho, mayroon silang sariling buhay. Upang makontrol sila, kailangang maunawaan sila ni Lin Feng. Isang nakakatakot na araw na Chi ang tumagos sa nyebe. Ang isang apoy ay dahan-daang nagsimulang lumitaw sa hangin, ang manyab na bundok ay napapaligiran ng apoy ni Lin Feng. Apoy, sabi ni Lin Feng. Gayunpaman, ang apoy ay hindi nasusunog sa isang brutal at marahas na paraan, ito ay naglalabas ng ilang mga kaluskos na tunog habang ang tubig ay nagsimulang umagos pababa sa bundok. Iyon ang resulta ng natutunaw na nyebe, naging maliliit na batis na pabilis ng pabilis ang pagdaloy. Ang mga batis na iyon ay dahan-daang naging isang ilog. Ang Sanchi ni Lin Feng ay patuloy na kumikislap at pagkatapos ay ngumiti siya. Ang mahiwagang paglilinang ng layunin ay kaakit-akit. Ang pag-unawa dito at ang kakayahang magamit ay hindi pareho, ang pagkakaiba ay talagang banayad. Sa sandaling iyon, malinaw na naramdaman ni Lin Feng na ang lakas ng kanyang apoy ay lumakas. Nag-aapoy ito sa masigla. Jian Fengzi, nakita mo ba iyon? Hahayaan kitang turuan si Lin Feng, ngunit para magpakita ng pasasalamat, maaari kang mag-alok sa amin ni Mr. Zhu ng isang tasa ng tsaa. Sabi ng Fire Cultivator sa maluwag na paraan. Sa ganoong talento at lakas ng pangunawa. Tulad ng pagpatay ng Snow Cultivator kay Lin Feng at tinulungan siyang makapasok sa ikasyam na layer ng Zuan Qi, ang isa pang cultivator ay maaari ding tumulong sa kanya. Naiintindihan ni Lin Feng ang mga bagay na madaling umasa sa sarili niyang natural na kakayahan. Madali siyang lumakas sa kaunting pagsisikap. Halimbawa, ang cultivator ng apoy ay walang ginawa kundi sabihin sa kanya na ang pinagmulan ng layunin ng apoy ay ang paraan ng pagkasunog nito. Bumalik si Lin Feng mula sa paanan ng bundok, ang ilog ay muling naging yelo. Malinaw na alam ni Lin Feng na nang sabihin sa kanya ng Fire Cultivator na tunawin ang harapan, iniharap niya sa kanya ang isang metapora. Nais lang niyang maunawaan niya ang layunin ng apoy at pag-aralan ito, hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pagtunaw ng bundok. Dahan-daang tumalikod si Lin Feng at naglakad patungo sa tatlong Zun Cultivator. Yumuko siya sa harap ni Jian Fengzi. Tumingin siya sa cultivator ng apoy at sinabi, Mister, kapag hindi ko naintindihan ang pinagmulan ng fire intent, magagamit ko pa rin ang fire determination. Hindi lang isang uri ng layunin, tama ba? Siyempre, gusto ko lang sabihin sa iyo na ang pinagmulan ng fire intent ay ang paraan ng pagkasunog nito. Mayroong iba't ibang paraan upang maunawaan ang layunin na nagsilang ng iba't ibang uri ng layunin. Noong nakaraan, nagamit mo ang layunin ng sunog nang hindi nauunawaan ang pinagmulan nito dahil mayroon kang hindi kapanipaniwalang likas na kakayahan. Henyo ka talaga, marunong kang gumamit ng utak. Sabi ng cultivator ng apoy. Tumanggo si Lin Feng, alam niya kung gaano siya galing. Ang lahat ay may dahilan, ang pinanggagalingan ng layunin ng espada ay mga intensyong mamamatay tao. Ang pinagmulan ng layunin ng apoy ay ang paraan ng pag-aapoy at pagkasunog nito. Dati, kaya niyang gawing killer sword ang kanyang espada dahil naiintindihan niya ang killer intent. Pagkatapos noon, napagmasdan niya ang pagsikat at paglubog ng araw at pagkatapos ay naunawaan ang layunin ng araw sa umaga, ang layunin ng maningning na araw at ang layunin ng araw sa gabi. Ang lahat ng mga uri ng layunin ay kabilang sa layunin ng espada, at lahat sila ay nangangailangan ng malalim na pag-unawa. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng mga bagay ay maaaring makatulong kay Lin Feng na madagdagan ang kanyang lakas. Halimbawa, hindi niya kailangang magdagdag ng layunin sa kanyang mga pag-atake, kailangan lang niyang magdagdag ng apoy sa kanyang mga pag-atake upang maging mas malakas ito kaysa dati. Ang Sword Cultivator ay sumulyap kay Lin Feng, ang kanyang mga mata ay matalas at kumikislap. Halatang napansin siya ni Lin Feng. Mister, may maitutulong ba ako sa iyo? Tanong ni Lin Feng. Sumama ka sa akin. Sabi ng cultivator ng espada habang nakatayo. Biglang naramdaman ni Lin Feng ang pananakit ng kanyang braso, hinawakan ng cultivator ng espada ang kanyang braso. Fengzi, medyo masungit ka. Sabi ng dalawa pang cultivator habang nakaharang sa daan. Nakangiti silang nakatingin kay Fengzi, ngunit bahagyang nagpipigil. Ano? Gusto mong lumaban? Walang sino man sa inyo ang makakalaban sa akin. Sabi ng cultivator ng espada, kumislap ang kanyang mga mata nang lumabas sa kanyang mga mata ang nakakatakot na liwanag ng espada. Tila masisira ang kapaligiran. Hindi ka matatalo ng isa lang sa amin, pero kaya naming magkasama. Nakangiting sabi ng Snow Cultivator, naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Fengzi. Hindi niya kailanman minamaliit ang chi ng cultivator ng espada, mga espada lang ang gusto ni Jian Fengzi. Nakakabaliw ang mga taong umatake sa kanya. Talaga, Jian Fengzi, kung gusto mong turuan si Lin Feng, may dalawang kondisyon. Ang una ay upang ipakita sa akin at kay Mr. Zhu ang ilang paggalang sa pamamagitan ng pag-aalok sa amin ng isang tasa ng tsaa. Ang pangalawa ay ang mag-alok sa kanya ng sword skill na pareho naming iniisip na karapat-dapat. Sa wakas, kailangan mong maghintay hanggang matapos ko siyang turuan. Saka mo lang siya makukuha. Sabi ng Fire Cultivator kay Jiang Fengzi.
Nagkaroon siya ng pagkakataong turuan si Lin Feng kaya gusto niyang makinabang dito. Namang Lin Feng. Noon pa man ay pinangarap niyang makita ang mga cultivator ng Zun, ito ay isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Gayunpaman, hindi niya akalain na maglalaban sila para turuan siya ng mga bagay, at higit pa doon ay lalaban para bigyan siya ng mga hindi kapani-paniwalang kasanayan. Sa simula, pinagbantaan ng Snow Cultivator ang Fire Cultivator at ngayon ay pareho nilang pinagbantaan ng hindi kapani-paniwalang malakas na Cultivator ng espada. Si Lin Feng ay nakangiti ng pilit, siya ay talagang maswerte. Ginamit niya ang kanyang buong lakas para salakayin ang Hunter at dinala siya sa Snow Cultivator. Ngayon, ipinakilala na siya ng Snow Cultivator sa kanyang kaibigan at pareho silang nagpapakilala sa kanya sa isa pa nilang kaibigan. Walang problema para sa pangalawang kondisyon, ang una ay hindi ko matutupad. Malamig na sabi ng Cultivator ng espada. Okay, halika na, walang galang na sabi ng Fire Cultivator. Kumikislap ang mga mata ng Cultivator ng espada at sa isang iglap ay tumaas sa hangin ng isang nakakatakot na enerhiya ng espada na parang mga meteorite. Pakipot, sigaw ng Snow Cultivator at nagyelo ang kapaligiran. Agad na pinalibutan ng yelo ang katawan ng Cultivator ng espada at ang Cultivator ng apoy ay sabay na gumalaw. Si Lin Feng ay kinakaladkad ng Sword Cultivator. Nanlamig si Lin Feng matapos magsalita ang Cultivator ng Niebe. Ang kanyang puso ay tumitibok, silang lahat ay mga Cultivator ng Zun na may napakalaking layunin. Sa isang pag-iisip, maaaring mag-freeze ang Earth at langit. Boom! Nabasag ng Sword Chi ang yelong Chi habang ang isang nakakatakot na bowl ang apoy ay bumaril patungo sa Cultivator ng espada. Ang Sword Cultivator ay umatras ngunit ang bowl ang apoy ay nakarating na sa katawan ni Lin Feng. Jian Fengzi, gusto mong tumakas sa amin. Talagang hinahamak mo kami, sabi ng Fire Cultivator na may ngit sa labi. Hindi nakaimik si Lin Feng. Lahat sila ay baliw. Malamig na tiningnan sila ng Cultivator ng espada, na natiling tahimik ng ilang segundo, pagkatapos ay sinabi niya. Sige, tinatanggap ko, hehe, yung spirit. Deal. Sabi ng Fire Cultivator, pareho silang nakangiti ng Snow Cultivator. Kaagad pagkatapos, lumipat sila pabalik sa Niebe. Ang Cultivator ng espada ay naghanda ng ilang tsaa. Nanatiling tahimik ang Cultivator ng espada. Para kay Lin Feng, nakakagulat na tinanggap niyang gumawa ng tsaa para sa dalawa pa. Pareho silang nakangiti na mukhang nasisiyahan, nabawi na nila ang mukha. Ang Hunter ay nasa isang bundok sa di kalayuan at nakikita niya ang lahat. Hindi niya maiwasang mapangiti nang makitang ganoon ang kilos ng kanyang guro at dalawang tiyuhin. Parang napili ko ang tamang guro para sa kanya, lahat sila may gusto sa kanya. Bulong ng mga ngaso. Kaagad pagkatapos, umalis siya na umaasang patuloy na suswertehin si Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 758, Tempo ng Espada. Ang araw ay gumagalaw sa kalangitan habang lumilipas ang oras. Pagkatapos, lumitaw ang buwan. Sa kabundukan ng Tianqi, sa isang malaking lugar na may niebe, isang silweta ang nagsasanay sa pagtatanim ng espada. Ang kanyang espada ay sumasayaw sa himpapawid habang ang niebe ay tumalsik sa paligid. Hindi kalayuan sa silhouette na iyon ay si Zhu Lijian, pinagmamasdan niya si Bai Lishi gamit ang kanyang sword at snow energies. Naisip ni Zhu Lijian na napakatalino niya. Sa loob ng isang buwan, tumaas ang layunin ni Bai Lishi, pareho ang kanyang layunin sa espada at niebe. Sa sandaling iyon, si Bai Lishi ay nakalusot sa ikasyam na layer ng Zuan Qi, ang kanyang sword intent ay level 3 at ang kanyang snow intent ay level 4. Para sa isang cultivator ng Zuan Qi layer, iyon ay hindi kapani-paniwala. Baka maabyutan pa niya si Tian Chizu, ang dalisay at banal na babae. Krr, krr. Ang ilang banayad na tunog ay kumalat sa hangin, ang mga snowflake ay pinuputol ng espada. Kailangang pumatay ang espada ni Bai Lishi, naglalaman ito ng nakamamatay na enerhiya. Nakamamatay na enerhiya. Sumimangot si Zhu Lijian at sinabi kay Bai Lishi. Bai Li, may puot ba sa puso mo? Naglabas si Bai Lishi ng nakamamatay na enerhiya. Ito ay hindi lamang sword deadly energy, ito ay murderous deadly energy, gusto niyang pumatay ng mga tao. Nawala ang liwanag ng kanyang espada at itinago niya ang kanyang espada. Tumiti si Bai Lishi kay Zhu Lijian at sinabing, Guro, ayos lang ako. Tumingin si Zhu Lijian kay Bai Lishi saglit at pagkatapos ay tumango. Hindi niya itinuloy ang pagtatanong, dahil ayaw sabihin ni Bai Lishi sa kanya, hindi siya sasali. Bai Li, sa loob lang ng isang buwan, sa iyong lakas at likas na kakayahan. Kung isasaalang-alang ang pag-unlad na nagawa mo, dapat isa ka sa 3 pinakamahusay. Kung bibigyan mo ng pansin at sapat na swerte, maaari kang maging napakaswerte sa mahiwagang mundo at makakuha ng ilang hindi kapani-paniwalang mga kayamanan. Kailangan mong panatilihing kontrolado ang sitwasyon, ngunit huwag kalimutan iyon. Dapat mong tandaan na ang iyong buhay ay ang pinakamahalagang bagay, anuman ang mangyari. Hindi mahalaga ang mga kayamanan, maaari mong iwanan ang mga ito kung buhay mo ang nakataya. Sabi ni Zhu Lijian kay Bai Lishi, na agad na tumango at nagsabi. Naiintindihan ko, Guro, sa utak ni Bai Lishi ay isang silhouette, ito ay si Lin Feng. Ang kanyang halatang pagpatay na intensyon ay dahil kay Lin Feng.
Sa totoo lang, walang nangyari sa pagitan niya at ni Lin Feng, hindi pa nga sila magkakilala ng matagal. Ngunit si Lin Feng ay hindi katulad niya o ni Han Qiuyu, hindi siya sikat bago ang malaking pagsubok. Bigla siyang lumitaw sa Tianqi at nakuha ang atensyon ng lahat. Bukod pa rito, si Lin Feng ay mas malakas kaysa sa kanya, hanggang sa si Bai Lishi ay parang isang maliit na insekto. Nasaktan ang prestihiyo at katanyagan ni Bai Lishi. Wala nang nagmamalasakit sa kanya, wala nang malapitang pumapansin sa kanya. Si Lin Feng ay naging isang haka-haka na kaaway para sa kanya, ngunit maaring hindi man lang siya naalala ni Lin Feng. Nagtataka ako kung ano ang natutunan niya sa ngayon, dahil ang kanyang layunin sa espada ay nasa level 5 na, hindi siya dapat gumawa ng maraming pag-unlad. Naisip ni Bai Lishi na sinusubukang hulaan kung ano ang cultivation ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, si Lin Feng ay nasa lambak na puno ng nyebe. Ang kanyang espada ay naglalabas ng mga tunog ng pagsipol sa hangin at isang nakakatakot na matalas at nakamamatay na enerhiya na tila kaya nitong sirain ang lahat. Nakapikit ang mga mata ni Lin Feng, nakatayo siya, ngunit hindi siya gumagalaw. Ang buong kapaligiran ay napuno ng nakakatakot na sword chi, lalo na sa itaas ng ulo ni Lin Feng sa hangin. Tila may milyon-milyong mga espada sa hangin at naglalabas sila ng mga malalakas na tunog ng pagsipol. Biglang gumalaw Lin Feng. Nag-react ang magkabilang kamay niya habang lumilipat ang lahat ng espada sa ibang direksyon kung saan siya nakaturo. Mag-isa, kinokontrol niya ang milyon-milyong espada at lahat sila ay gumaganap ng parehong mga aksyon. Iyon ay isang perpektong galaw, ang pagkakabuo ng espada ay perpekto. Maaaring kontrolin ni Lin Feng ang milyon-milyong espada ng sabay-sabay, ngunit magagawa iyon ng sinumang iba pang malakas na cultivator ng espada. Gayunpaman, ang layunin ni Lin Feng ay gawing magkasama ang mga espadang iyon at maging isa. Iyon ay napakahirap, ang mga espadang iyon ay tila naging mga kamay ni Lin Feng. 10,000 Swords Unity. Sabi ni Lin Feng. May 3 tao sa lambak na iyon at sila ay nakatayo doon na nanonood kay Lin Feng. Iyon ang unang pagsubok, magtagumpay kaya siya sa isang pagsubok lang. Milyon-milyong espada sa isang hininga. Tila ang walang katapusang mga espadang iyon ay sabay-sabay na humihinga, kailangan lang ni Lin Feng ng ilang araw para magtagumpay. Hindi ka panipaniwala, sabi ng Snow Cultivator habang nakangiti. Napakaswerte niyang nakilala si Lin Feng. Mas malakas pa siya kaysa kay Jian Fengzi noong bata pa siya. Si Jian Fengzi ay hindi kayang pahintulutan ang mga espadang iyon ng sabay noong siya ay nasa Zuanqi layer. Sabi ng Fire Cultivator, nakangiti at sumulyap kay Jian Fengzi na nanatiling walang pakialam. Nais nilang turuan muna si Lin Feng ng isang antas ng kasanayan sa Tian na may mababang kalidad na tinatawag na sword tempo. Si Lin Feng ay naiintindihan at nag-aaral ng mga espada, ang kasanayang iyon ay naglalaman ng ilang nakakatakot na layunin ng espada. Boom! Isang mahinang tunog ang kumalat sa hangin at pagkatapos ay nagsimulang tumakbo si Lin Feng. Sa isang iglap, ang nyebe sa paligid niya ay nabasag ng ilang espada na chi. Lumitaw ang putik, muling itinaas ni Lin Feng ang kanyang mga kamay, dahan-daang patungo sa harapan, at pagkatapos ay milyon-milyong mga espada ang bumangon upang sundan ang kanyang mga galaw. Magkasama, patayin. Biglang sigaw ni Lin Feng. Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang lumabas sa kanyang bibig at ang milyon-milyong espada ay naglabas ng hindi kapani-paniwalang tunog ng pagsipol na gumagalaw sa parehong direksyon. Ang hindi mabilang na bilang ng mga espada ay biglang naging isa. Boom boom boom. Isang nakakatakot na tunog ang kumalat sa hangin habang ang lupa ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang espadang iyon ay tumagos sa isang bundok at tumagos dito mismo. May lagusan ngayon sa gitna ng bundok. Ang isang espada ay sapat na upang mabuksan ang isang bundok. Napakahirap ng mga kasanayan sa antas ng Tian. Sa mahigit 10 araw, natutunan ko lang ang unang bahagi ng kasanayan. Sabi ni Lin Feng, huminga ng malalim. Pakiramdam niya ay isa siyang bayani sa kanyang puso, umaasa siyang magagawa niyang maging isang napakalakas na cultivator balang araw. Ayon sa mga alingawngaw, ang napakalakas na cultivator ay maaaring sirain ng mga bundok at gawing tuyo ang mga ilog. Ngayon, maaari na siyang tumagos sa buong bundok at makita ang kabilang panig. Kung alam ng ibang tao ang kanyang iniisip ay nagluwa sila ng dugo. Sa loob ng 10 araw, natutunan ni Lin Feng ang unang bahagi ng isang antas ng kasanayan sa Tian at nagrereklamo na ito ay masyadong matagal. Bukod, ang natututuhan niya ay isang antas ng kasanayan sa Tian na may katamtamang kalidad. Maraming mga cultivator ng Zuanqi layer ang gusto nangangailangan ng mga buwan o taon upang matutunan ang unang bahagi ng kasanayan. Mga guro, sabi ni Lin Feng habang nakatingin sa 3 matandang lalaki at nakangiti. Lin Feng, nag-aral ka rin ba ng sword intent? Tanong ni Jian Fengzi. Medyo, pero kailangan kong i-confine ang sarili ko ng ilang araw para mapagbuti ang sword intent ko. Pagkatapos ay maaabot ko ang level 6. Sabi ni Lin Feng pagkatapos manatiling tahimik sa isang segundo. Huwag kang mag-alala, noong nagkaroon ako ng lakas ng ika-9 na layer ng Zuanqi, level 2 lang ang layunin ng espada. Maraming cultivator ang halos hindi nauunawaan ang layunin ng espada kapag nakapasok sila sa layer ng Tianqi. Pahirap ng pahirap, lampas pa sa pag-aaral at pagsasanay araw at gabi. Huwag kang mag-alala, darating ang araw na aabot sa ulap ang iyong espada.
Ang Sword Cultivator ay nag-aalala kay Lin Feng, hindi niya gustong ipilit ni Lin Feng ang kanyang sarili ng husto. Sa totoo lang, nakakatakot na ang hangarin ni Lin Feng, umasa lang siya sa sarili niya para maabot ang level 5 Sword Intent. Pagkaraan ng ilang oras, dadaan siya sa layer ng Tianqi, nakakatakot iyon. Tiyak na aabot sa level 6 ang kanyang hangarin noon, nakakatakot. Tumanggo si Lin Feng at hindi na nagpumilit at hindi na nagsalita. Alam niya na maaari niyang patasin ang antas ng kanyang layunin sa espada, kailangan lang niya ng ilang oras na mag-isa upang mailarawan ang isang espada. Gayunpaman, naunawaan din ni Lin Feng na pahirap ng pahirap na maging mas malakas, ang mas mataas na antas ng layunin at mas mataas na mga layer ng paglilinang ay mas mahirap abutin. Maikli ang isang buwan, wala kaming oras para turuan ka ng kahit ano. Ngunit sa iyong kasalukuyang lakas, maaari kang pumunta sa misteryosong mundo ng hindi nababahala. Mangyaring maging maingat doon bagaman. Pagbalik mo mula sa mahiwagang mundo, ituturo namin sa iyo ang higit pang mga bagay at tutulungan ka naming makapasok sa Tianqi layer. Sabi ng matandang Snow Cultivator. Masyadong mabilis ang isang buwan. Natutunan lang ni Lin Feng ang sword tempo skill at ginamit ang kalahati ng kanyang oras sa paggawa nito, wala na silang oras para turuan pa siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 759, mas malakas muli. Ilang araw na lang ang natitira sa iyo, pupunta na si Lin Feng sa misteryosong mundo. Para sa ilang araw na natitira, maaari kang pumili ng isang guro. Sabi ng Snow Cultivator. Ilang araw na lang ang natitira bago pumunta sa misteryosong mundo, maraming malalakas na cultivator ang naghahanda ng umalis. Ang mahiwagang mundo ay isang pagkakataon na hindi maaaring palampasin. Malamang na magkakaroon si Lin Feng ng hindi kapanipaniwalang mga pagkakataon doon. Ang mga hindi kapanipaniwalang cultivator mula sa rehiyon ay magkikita doon. Matagal na silang lahat ay naghahanda. Maging sa Tianqi, ang mga napakalakas na cultivator ay naghahanda na upang pumunta. Yaong mula sa Tianzuan Peak ngunit pati na rin ang iba pa mula sa 6 na iba pang pangunahing taluktok ng Tianqi. Ang mga henyong pinili ni Tianqi ay naghahanda na. Siyempre, sa labas ng mundo walang nakakaalam na ang Tianqi ay may 7 taluktok. Ang mga taga Tianqi lang ang makakaalam nito. Malapit na ang oras para umalis. Naisip ni Lin Feng, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may matatalas na ilaw. Sa misteryosong mundo, magkakaroon ng Duan Wu Dao, Duan Wu Ya, mga tao mula sa Dragon Mountain, mula sa Jade Heaven, mula sa Shengang at iba pa. Nanatiling tahimik si Lin Feng saglit at pagkatapos ay tumingin sa mga cultivator ng Zun, gusto kong magsanay mag-isa sa mga huling araw na ito. Nagulat sila nang marinig nila si Lin Feng. Ang isa pang cultivator ay hinding-hindi sila iiwan hanggang sa huli, gayunpaman, gusto ni Lin Feng na magsanay ng cultivation ng mag-isa. Tila mataas ang tiwala niya sa sarili pagdating sa cultivation. Sige. Sabi ng Snow Cultivator habang tumatango. Pwede kang mag-practice mag-isa, hindi ka namin iistorbahin. Kapag dumating ang tamang panahon, tatawagan ka namin. Pagkatapos, sabay na umalis ang cultivator ng Niebe at ang dalawa pa habang nakatingin sa isa't isa. Huminto sila sa panonood kay Lin Feng habang siya ay nagsasanay. Umupo si Lin Feng na naka-cross-legged at tumagos sa sarili niyang mundo. Mayroong ilang mga alaala sa kanyang ulo, mayroong isang napakalaking disyerto. May isang dambuhalang celestial na espada na bumagsak sa lupa at bahagyang tumagos dito. Mayroong ilang mga bitak at bitak, sa hangin ay mayroong milyon-milyong sword lights at isang nakakatakot na espada na chi. Mayroon lamang isang espada, wala nang iba pa. Si Lin Feng ay naging mas malakas na sa mga tuntunin ng pagtatanim ng espada, gayunpaman, sa mundong iyon ay hindi niya maiwasang mamangha. May sariling buhay ang espadang iyon. Ito ay kalmadong na nakahiga doon at maaaring baguhin ang mundo at ang kalangitan. Ang gayong nakakatakot na espada ay hindi na kailangang likhain o bitawan, ito ay naroroon lamang at mamamasid at masuri ito ni Lin Feng. Walang kamalay-malay, naglabas si Lin Feng ng nakakatakot na sword chi na lumakas at lumakas. Si Lin Feng ay lubos na nakatuon habang pinagmamasdan ang espadang iyon, tila nakalimutan na niya ang lahat sa paligid niya. Hindi na niya alam ang nangyayari sa labas. Nakatutok lang siya sa espadang iyon. Magkaroon ng hallucination si Lin Feng, unti-unting naging espada ang buong katawan niya na maaaring magwasak sa lupa. Si Lin Feng ay hindi na tao, isa na siyang espada. Kalmado siyang nakatayo roon habang naglalabas ng nakakatakot na espada na si Chi. Lumipas ang ilang araw habang naglalaro ng chess ang Snow at Fire Cultivators. Nasa tabi si Jian Fengzi at nakapikit ang mga mata, na parang walang kinalaman sa kanya ang laro ng chess ng iba. Mr. Zhu, oras na ba para pumunta sa misteryosong mundo? Makabubuti para kay Lin Feng na pagbutihin pa ang kanyang antas ng paglilinang. Sa sandaling iyon ay kumalat ang ilang mga sipol sa hangin, tulad ng sa isang espada. Nagulat ang mga naglalaro ng chess habang nakatingin sa lambak. May isang napakalakas na espada na si Chi na umaangat sa hangin. Iminulat ng cultivator ang kanyang mga mata at dahan-daang tumayo bago tumingin sa malayo. Brother, pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon, hindi ko pa nakitang may pakialam si Jian Fengzi sa anumang bagay. Sabi ng Fire Cultivator na mukhang nag-iisip. Nagpatuloy siya sa paglalaro ng chess. Kung ako ay walang kakayahan, si Fengzi ay hindi masyadong nahuhumaling sa lakas.
sabi ng Snow Cultivator habang umiiling. Medyo nalungkot siya. Ang Sword Cultivator ang pinakabata sa kanila, sumama na siya sa grupo nila pagkaraan ng ilang sandali. Kahit na siya ang pinakabata, siya rin ang pinakamalakas dahil mayroon siyang napakalakas na paghahangad, layunin, at hindi kapani-paniwalang likas na kakayahan. Brother, hindi na kailangang makonsensya. Naiintindihan naming lahat na kumikilos ka para sa interes ni Tianzuan. Hindi ka mas mahina kaysa kay Fengzi, noong nandoon ang aming guro, si Tianzuan ang pinakamalakas sa 7 pik. Pagkatapos niyang umalis para maglakbay sa kontinente, walang balitang bumalik, kaya medyo kumupas si Tianzuan. Gayunpaman, ngayon ay nakaakit na kami ng ilang mga henyo at nakatagpo pa kami ni Linfang. Unang beses mo palang dumating at nagpakilala sa akin, wala akong pakialam dahil akala ko hindi siya ang hinahanap natin. Pero ngayon, sabi ng Fire Cultivator. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ngunit ngayon, si Linfang ay maaaring maging malalim na ugat sa Tianzuan, maaari siyang maging mahalaga dito. Si Fengzi ay malamang na katulad ng iniisip ko. Noon, ang kanyang pinakamagaling na disipulo ay naging bahagi ni Tianzuan at siya ay labis na masaya. Hindi. Sabi ng Snow Cultivator. Nagulat ang Fire Cultivator at nagtanong. Hindi ka sumasang-ayon sa akin. Ang Snow Cultivator ay nakatitig sa Fire Cultivator at sumagot. Sana maging mataas na opisyal si Linfang sa imperyo ng Tianqi, sana siya lang ang maging tagapagsalita ng Snowy Mountain ng Tianqi. Nanginginig ang Fire Cultivator nang marinig siya. Gusto niyang maging tagapagsalita si Linfang. Kung si Linfang ay naging tagapagsalita, iyon ay hindi ka panipaniwala. Ngunit ito ay mas madaling sabihin kaysa win. Ang Sword Cultivator ay hindi nakinig sa kanilang diskusyon, pinanood lang niya si Linfang sa lambak. Sa sandaling iyon ay napapalibutan si Linfang ng isang nakakatakot na espada na si Qi at layunin. Nanghihiram din siya ng lakas sa Earth. Ilang apoy pa, sabi ng Sword Cultivator. Pagkatapos ay nagsimulang manginig si Linfang, nagkaroon siya ng impresyon na masusuffocate siya sa kanyang mundo gamit ang napakaraming espada. Wasakin ang lahat, walang makakahadlang sa iyo, ang mga espada ay banal. Kaya nilang patayin ang lahat. Sabi ng Sword Cultivator. Mga salitang tumutunog sa puso ni Linfang, ang mga espada ay maaaring lipulin ang lahat. Sa sandaling iyon, si Linfang ay walang makakapidyo sa kanya na maging mas malakas. Kaya niyang saktan ang langit. Pahinga. Ang Sword Cultivator ay sumigaw ng napakalakas, umalangongaw sa utak ni Linfang. Break 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 na. Ang salitang iyon ay tumutunog sa utak at puso ni Linfang na parang isang drumbeat. Isang nakakatakot na sword energy ang bumagsak sa kalangitan, at ang antas ng kanyang layunin sa espada ay tila sisabog. Antas 6 na layunin ng espada. Ang Zun Cultivator ay blanko na nakatingin kay Linfang. Ang mga silhouette ng dalawa pa ay kumikislap at dumating sila sa tabi ni Fengzi. Lahat sila ay nakatingin kay Linfang. Tumaas ang antas ng kanyang layunin sa espada. Ang dalawang Zun Cultivator ay natulala. Si Linfang ay nagpractice lamang ng ilang araw, gustong magsanay ng mag-isa dahil puno siya ng tiwala sa sarili. At ngayon ay nagawa na niya ito, ang kanyang sword intent ay level 6 na ngayon. Nakagawa siya ng pag-unlad. Nakakatakot ang kanyang lakas. Gamit niyan, sorpresahin ni Linfang ang maraming tao sa misteryosong mundo. Naisip ng tatlong Zun Cultivator, lalo silang naiinip na makita si Linfang sa misteryosong mundo. Lahat sila ay naiinip na makita kung ano ang magiging kalagayan ni Linfang sa hinaharap. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 760, manahimik ka. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata, mayroon siyang maningning na ngiti sa kanyang mukha. Level 6 na ngayon ang kanyang sword intent. Gaya ng inaasahan, mas malakas siya. Tumayo siya at tumingin kay Jian Fengzi. Pagkatapos ay yumuko siya at sinabing, "Salamat, mga guro." Alam niya na isang sandali bago, tinulungan siya ni Jian Fengzi na maging mas malakas, ang boses ni Jian Fengzi ay umalangaw sa kanyang puso at utak. Naghalo ito sa kanyang espada na si Qi at nakatulong sa kanya na masira ang mga limitasyon ng ikalimang antas. Ang lakas ng isang Zun Cultivator ay hindi ka panipaniwala, hindi niya kailangan gumalaw ngunit maaari pa rin siyang tulungan. Ang antas ng layunin ng Zun Cultivator ay hindi ka panipaniwala. Hindi maisip ni Linfang kung gaano kataas ang antas ng kanilang layunin. Ang mga cultivator ng Zun ay ang pinakamahusay na mga cultivator sa isang imperyo na may katamtamang kalidad. Saan man sa gayong imperyo, iginagalang sila ng iba at sinasamba pa nga. Maaaring lipulin ng mga cultivator ng Zun ang isang imperyo na may katamtamang kalidad gamit lamang ang isang kamay. Sa isang maliit na bansa tulad ng Zuyo, napakabihirang makakita ng mga cultivator ng Zun. Kung may tumatawid sa bansa, walang nakakaalam tungkol dito. Hindi na kailangan magpasalamat. Kung hindi ka matalino, hindi kita matutulungan. At saka, wala naman akong gasto sa pagtulong sa iyo kaya hindi na kailangang banggitin pa. Nakangiting sabi ng cultivator ng espada. Si Linfang ay hindi pa nakakalusot sa Tianqi layer ngunit ang kanyang sword intent ay nasa level 6 na. Si Linfang ay magiging kakilakilabot pagkatapos makapasok sa Tianqi layer. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang ng isang cultivator, mas mahirap maghanap ng mga kalaban. Ang pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang mga layer ng paglilinang ay patuloy na tumataas. Bukod,
ang pag-unawa sa layunin ay lalong naging mahalaga habang tumaas ang kanilang antas ng paglilinang. Madali nilang masaktan o pumatay ng mga tao sa pamamagitan ng mas mahusay na pag-unawa sa layunin. Lin Feng, buti na lang level 6 na ang sword intent mo. Oras na para pumunta sa misteryosong mundo. Kailangan kong ipaalala sa iyo na ang mahiwagang mundo ay hindi isang normal na lugar, marahil ang lugar na iyon ay ang palasyo ng mga emperador. Baka ito ang libingan ng mga emperador. Upang maging isang emperador, dapat na naabot ng isa ang antas ng Cultivation Emperor, walang mas malakas kaysa sa isang Cultivation Emperor. Ang isang Cultivation Emperor ay may mga Zone Cultivator bilang mga subordinate. Isang sigaw at magagawa nilang baguhin ang lupa at langit, ang mga Tian Cultivator ay kanilang mga alipin. Ngayon, kahit na mayroong ilang magagandang kayamanan doon, hindi mo maaaring pabayaan ang mga panganib at panganib. Kailangan mong maging lubhang maingat doon, kahit na may mga hindi ka panipaniwalang kayamanan, huwag ipagsapalaran ng iyong buhay para sa kanila. Ang iyong buhay ang pinakamahalagang bagay. Sabi ng Snow Cultivator sa mataimtim na paraan. Talagang nag-aalala siya kay Lin Feng. Kahit na ang isang Zone Cultivator sa harap ng isang Cultivation Emperor, na kilala rin bilang isang Huang Cultivator, ay hindi gaanong mahalaga. Ayon sa mga alingaw-ngaw, sa mundo ang kanilang ay isang Huang Cultivator na kilala at sinabi na siya ay namatay na. Pero para sa kanya maliit na limitasyon lang iyon, restriction lang. Maaari pa rin niyang lipulin ang walang hanggan ng mga Cultivator ng Tian, at maging ang mga Cultivator ng Zuan. Sa harap ng isang Huang Cultivator, lahat sila ay parang maliliit at hindi gaanong halaga. Narinig ng mga tao na sa banal na lungsod, mayroong isang napakaraming mga Cultivator ng Tian at Zun na gustong maging kanyang mga estudyante. Nais nilang maging estudyante ng Huang Cultivator. Ang bawat isa sa kanyang mga estudyante ay hinahangaan at sinasamba. Lahat sila ay napakalakas at may talento. Marami sa kanila ang hindi pa nakikita ng personalang Huang Cultivator. Ilan lang sila sa mga estudyante ng Huang Cultivator, iyon ay isang social status. Isang karangalan na ang magkaroon ng ganoong katayuan sa lipunan. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang kaluwalhatian at isang pambihirang tagumpay sa buong buhay ng isang tao kung sila ay tinuruan ng Huang Cultivator ng personal. Naiintindihan ko, sabi ni Lin Feng, na nakakaramdam ng saya na nag-aalala sa kanya ang Snow Cultivator. 3 Zone Cultivator ang nagtuturo sa kanya, si Lin Feng ay maaari lamang magpasalamat. Hindi niya akalain na mangyayari ang ganoong bagay sa kanyang buhay. Minsan, iniisip ni Lin Feng kung hindi ba siya parang swerteng vampira, na kinukuha ang swerte ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Siya ay palaging napakaswerte habang ang mga tao sa paligid niya ay karaniwang hindi. Mabuti, pagkatapos ay maghanda upang pumunta sa Snow Palace. Sabi ng Snow Cultivator. Ginalaw niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang snow rug sa hangin, tumalon si Lin Feng dito. Lin Feng, mag-iingat ka, sabi ng Fire Cultivator. Ang Sword Cultivator ay naiinip na makita kung paano mag-evolve si Lin Feng sa hinaharap, ngunit wala siyang sinabi. Ang 3 Zone Cultivator na iyon ay labis na nagpahalaga kay Lin Feng. Pagkatapos ay yumuko si Lin Feng sa harap ng 2 Cultivator na natitira doon at tumalon sa snow rug sa tabi ng Snow Cultivator. Ang mga snowflake ay lumulutang sa hangin. Sa isang iglap, nakabalik sila kung saan nakatira ang Snow Cultivator. Tangyo nakita mo si Lin Feng at ngumiti. Siya ay ganap na gumaling. Bukod pa rito, ang Cultivator ng Zun ay nagturo sa kanya ng ilang bagay. Ang kanyang cultivation level ay nasa pinakatuktok ng ika-8 Zuan Chi layer at malapit na siyang makapasok sa ika-9 na Zuan Chi layer. Tumakbo si Zhu Linglong sa lupa at tumalon sa ere. Hindi pa nakakalapag si Lin Feng bago siya nasa mga bisig ni Lin Feng. Tumiti si Lin Feng sa mainit at banayad na paraan habang hinahaplos siya. Pagkatapos ay tumango siya kay Tang Yuyu. Naka-recover ka na ba? Tanong ni Lin Feng. Nag-aalala siya sa kanya at nagpapakita ito. Ako ay ganap na nakabawi. Sabi ni Tang Yuyu habang naglalabas ng ilang chi. Wala talagang problema, hindi na mahina ang kanyang chi. Gamaan ang pakiramdam ni Lin Feng. Mister, alis na tayo. Sabi ni Lin Feng sa Snow Cultivator. Sige. Kailangan nating kunin ang 6 na iba at pagkatapos ay sabay tayong pupunta sa Snow Palace. Sabi ng Snow Cultivator na tumatango. Sinabi na niya sa mga ngaso na magtipon ng 6 na iba sa tinitirhan ng Hunter. Ang Hunter ay nanirahan sa lugar kung saan nagtipon ng 8 henyo sa unang pagkakataon, sa mga bundok na nalalatagan ng nyebe. Nandyan sina Bai Lishi, Han Qiuyu, Biluo at Wang Quan. Kasama rin nila ang kanilang mga guro. Ang mga guro ay naiinip na makita kung anong uri ng mga henyo ang pinili ng kanilang bundok, ang bundok ng Tianzuan. Nais din nilang magpaalam sa kanilang mga mag-aaral, pagkatapos na gumugol ng 1 buwan kasama ang mga henyo na iyon, maaari silang ituring na kanilang mga guro. Ang guro ni Bai Lishi, si Zhu Lijian ay tumingin kay Chunyang at nagulat. Tila mas malakas si Han Qiuyu kaysa kay Bai Lishi. Kung hindi pipiliin ng Hunter si Chunyang bilang guro para sa kanya. Ang mga cultivator ng Tian sa likod ni Biluo at Wang Quan ay tumingin din kay Chunyang. Napansin din ni Han Qiuyu na ang kanyang guro ang mas malakas. Sa 4 na taong iyon, si Bai Lishi ang pangalawa sa pinakamalakas. Kung bibilanggan natin si Tian Chizu, siya ang pangatlo. Siguro kung gaano kalakas ang 3 pa, parang ngayon lang medyo malakas ang mga napiling henyo.
Naisip ni Zhu Lijian. Ang ilang mga tunog ay kumalat sa hangin. Si Tian Chizu ay lumilipad sa kalangitan na nakasuot ng puting nyebe na damit at siya ay napakaganda. Gayunpaman, mukha siyang nalungkot. Munting Zhu, bakit hindi mo ako hinihintay? Tanong ni Huang Fulong na mukhang simple ang isip at hanggal. Siya ay tumatakbo pagkatapos sa kanya. Si Tian Chizu ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sila ay nagsasanay ng magkasama sa loob ng isang buwan at siya ay dumanas ng lahat ng uri ng pahirap dahil sa kanya. Naging walang hiya lang siya, araw-araw niyang sinasabi na magiging asawa niya ito. Higit pa riyan, maraming beses na niya itong tinawag na honey o darling. Pakiramdam ni Tian Chizu ay sisabog na siya. Nagulat ang lahat, isa ba sa 8 henyo ang simpleng binata na iyon? Lumayo ka sa akin. Kahit 100 metro ang layo. Sabi ni Tian Chizu nang makita niyang papalapit na si Huang Fulong. Tumiti si Huang Fulong sa nakakalokong paraan at sinabi, sige, gayunpaman, magiging maayos din ang lahat kapag ang puso mo at ang puso ko ay konektado. Halos himatayan si Tian Chizu nang marinig niya iyon, talagang walang hiya ang taong ito. Little Zhu, sino iyon? Nakangiting tanong ni Chunyang. Malamang, kilala niya si Tian Chizu. Hindi ko siya kilala. Sabi ni Tian Chizu sa walang pakialam na paraan. Mister, ang pangalan ko ay Huang Fulong, ngunit maaari mo akong tawaging The Haichong. Ako ang magiging asawa ni Little Zhu. Sabi ni Huang Fulong na humahadjidjak. Kumunat ang noo ni Chunyang at saka ngumiti. Nakakatawa ang taong iyon, ngunit malamang na matalino rin siya dahil nakuha niya ang parehong guro bilang Tian Chizu. Sa di kalayuan, may 3 silhouette na lumilipad sa isang snow rug sa hangin. Kabilang sa kanila ang isang binata at isang maliit na hayop. Ang mga guro sa antas ng Tian ay namangha nang makita sila, pagkatapos ay agad nilang tiningnan sina Lin Feng at Tang Yuyu sa malalim at makabuluhang paraan. Napangiti si Zhu Lijian ng mapang-akit, binigyan siya ng hunter ng Bai Lishi. Mas malakas lang siya kaysa sa kambal na sina Biluo at Huang Quan. Ang iba pa ay mas malakas kaysa kay Bai Lishi, at ang 2 tao na dumarating sa sandaling iyon. Nakatanggap pa ng mga guro sa antas ng Zun. Isang cultivator ng espada. Bakit kasama niya ang isang snow cultivator? Mapanuksong sabi ni Bai Lishi nang makita niya si Lin Feng. Tumahimik ka. Sabi ni Zhu Lijian habang galit na nakatingin kay Bai Lishi. Si Bai Lishi ay namangha. Pagkatapos ay nakita niya ang mga guro sa antas ng Tian na lumayo at magalang na yumuko sa harap ng snow cultivator na dumarating. Pagkatapos ay sabay nilabi. Mr. Zhu, mahal at kagalang-galang na cultivator ng Zun.